Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mahirap po tayong magkaunawaan kung wala tayo sa focus o mali yung focus natin. Mahirap po tayong kumonekta kapag po mali yung focus natin. Ito po ang pwede nating mapulot na aral sa ating ebanghelyo ngayon, na tila isang epic at nakakatuwang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang mga alagad. Sa ating ebanghelyo, sumakay si Jesus kasama ng kanyang mga alagad sa isang bangka para magtungo sa kabilang ibayo. At dito napagtanto ng mga alagad na iisang tinapay yung kanilang nadala. Kaya sila po ay nag-usap-usap at tila nalaman ito ng Panginoon at sabi sa kanila, "Keep your eyes open and beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod." Nang punta lamang ng Panginoon, huwag kayong maging abala sa mga makabundong bagay, sa maling focus. Mag-focus kayo sa tamang bagay, sa espiritual na bagay. Ngunit iba yung dating o pagkakaintindi ng mga alagad. Na tila ang dating sa kanila, nalaman ni Jesus ang kanilang kapalpakan, nalaman ni Jesus yung quote-unquote, yung kanilang katangahan na iisang tinapay lamang ang kanilang nadala. At dahil ito ay napansin ng ating Panginoon, kanyang pong binitawan ang napakaraming katanungan sa kanyang mga alagad na tumutugon sa kanilang pagdududa at maling focus sa mga bagay-bagay na hindi pa rin nila tunay na nauunawaan ang kanilang mga narinig, ang kanilang mga nasaksihan sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakagandang aral po mula sa ating Panginoon ang tungkol po sa focus. Kapag po hindi tayo focus sa espiritual na bagay, hindi tayo kokonekta sa Diyos. Kapag po hindi tayo marunong mag-focus sa tamang bagay, hindi natin mauunawaan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Kapag po hindi tayo focus sa Diyos, natural, hindi natin mauunawaan ang mga senyal, ang mga tanda na paulit-ulit na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mananatili tayong bulag at bingi sa Diyos kapag po wala tayo sa focus, kapag pumali ang focus. Kung sa mga material na bagay, pagpapayaman, yung ating rating, o kaya naman sa posisyon tayo nakafocus, natural po, halos walang espasyo ang Diyos sa buhay natin. Subalit kapag sa espiritual na bagay tayo nakafocus, madali nating makikita at maririnig at mauunawaan ang nais ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Subukan nating i-focus ang ating sarili sa Diyos. I-focus ang ating sarili sa langit, sa kaharian ng Diyos. I-focus natin ang sarili natin sa espiritual na bagay. Maririnig at maunawaan natin at makikita natin ang Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.